Noong taong 4386 sa lungsod ng Waso, panahon ng sukdulang pag-unlad ng teknolohiya, payapa ang buong mundo hanggang sa biglang lumitaw ang isang dambuhalang Palaka. Kilala ito bilang King of Beasts at agad nitong winasak ang syudad, naghasik ng lagim sa lahat ng dako habang nagtatakbuhan sa takot ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, ang ating bida na si Wong, isang batang lalaki, ay pumasok lang sa isang tindahan para bumili ng crispy noodles. Kasabay nito, dumating ang isang grupo ng mga mahikang bayani upang labanan ang halimaw. Sunod-sunod nilang pinakawalan ang kanilang mga atake pero walang epekto ang mga ito. Sa huli, gumanti ang Palaka at wala silang nagawa para mapigilan ito. Doon napansin ng salamangkero na si Josie Wong habang pauwi ito, mabilis niya itong hinayla at dinala sa ligtas na lugar para hindi maabyutan ng halimaw. Pagkatapos, bumalik si Joe upang harapin ang laban. Kalaunan, nabunyag na siya mag-isa ang tumalo sa King of Beasts at bilang parangal ay itinayo ang kanyang rebulto sa isang prestihiyosong paaralan ng mahika. Sa pagdaan ng mga henerasyon, kinilala siya bilang bayaning nagligtas sa sangkatauhan. Lumipas ang panahon hanggang sa unang araw ng bagong pasukan. Nagtipon ng lahat ng estudyante sa Magic Academy at kabilang doon si Wong. Hinarang siya ng dalawang bully. Sabi ng isa, taga-class 5 ka, di ba? Ikaw yung mahina. Pero huwag kang mag-alala, mas nakatatanda kami, poprotektahan ka namin sa school, syempre may kapalit. Hiningi nila ang pera niya. Biglang may dumating na isang babae. Sikat siya, anak siya ng may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang Flower Fort at ang pangalan niya ay Son. Sinigawan siya ng mga bully na umalis, pero nang lumapit siya, napagtanto nilang mas malakas siya sa kanila kaya agad silang tumakbo habang palusot na sinasabing, babae ka, hindi kami nakikipaglaban sa babae. Marahang inabot ni Son ang kamay niya kay Wong para makipagkamay at sinabing, huwag kang mag-alala, poprotektahan kita sa school. Pero nagkamali ng akala si Wong, iniabot niya ang pera niya sa kanya at umalis, iniwan si Son na sobrang napahiya at tulala sa nangyari. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harap ng mga estudyante ang hologram ni Joe at namangha silang lahat. Inihayag niyang naroon siya bilang kinatawan ng Magic Bureau, tinanggap sila sa paaralan, binati ng good luck, at ipinakilala ang pagsusulit na tutukoy sa kanilang magical power na maglalagay sa kanila sa elite class o sa mga regular na klase. Nagsimula ang test at lumabas sa screen ang pangalan ng unang estudyante, si Ko, na may kakaibang itsura. Nagbulungan ng mga estudyante na parang artista ang dating niya at lumabas na siya pala ang mismong lumikha ng kwentong ito. Pumasok si Ko sa madilim na testing chamber na may tubig sa sahig at agad siyang kinabahan. Biglang lumitaw sa harap niya ang projection ng palakang halimaw at sa takot ay napaupo siya sa sahig. Pinakalma siya ng examiner, simulation lang yan ng Palaka. Kailangan mo itong atakihin para masukat namin ang mahika mo. Sinubukan ni Ko na umatake pero napakahina niya, kaya tinangay siya palabas ng arena at napunta siya sa regular class. Nagpatuloy ang pagsusulit at karamihan sa mga estudyante ay napunta rin sa regular classes. Pagkatapos ay pumasok ang estudyanteng si Chun, punong-puno ng sigla para harapin ang halimaw. Malakas ang naging atake niya at agad siyang nakapasok sa elite class. Nagpatuloy pa ang test pero iilan lang ang nakapasok sa elite ranks. Sunod na lumabas sa screen ang pangalan ni Son at nagsigawan sa paghiyaw ang mga estudyante sa pagsuporta sa kanya. Pumasok si Son sa silid at inatake ang Palakay gamit ang napakalakas na puwersa, nagtakda ng bagong record at tuluyang siniguro ang pwesto niya sa elite class. Paglabas niya habang naghihiyawan ng mga estudyante, sumunod na lumapit si Wong. Pinagtawanan siya ng iba, siya na yung pinakamahinang estudyante sa school. Sayang lang ang test, siguradong regular class siya. Pero pagpasok pa lang ni Wong sa silid, biglang nagbago ang atmosfera. Nakilala siya ng Palaka at agad itong kinilabutan sa takot. Nag-flashback ang eksena sa nakaraan, sa mismong sandaling inatake ni Joe ang halimaw. Noon, nagawang tamaan ng Palaka si Joe at bumagsak siya sa lupa. Halos katapusan na niya. Sa huling segundo, dumating si Wong, sinipa ang Palaka, at tuluyang tinalo ito dahil lang nainis siya na naistorbo ang pagkain niya ng noodles. Pagbalik sa kasalukuyan, nanginginig sa takot ang Palaka at nagmamakaawa kay Wong na huwag na itong lapitan dahil isa pang tama ay katapusan na nito. Doon nabunyag na napakalakas pala talaga ni Wong pero nagpapanggap lang siyang mahina dahil ayaw niyang mapansin, lalo na't ang tunay niyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Nang maghanda siyang umatake, sumabog ang kapangyarihan niya at tuluyang nabura ang frog simulation. Nasunog ang mga screen sa silid kaya walang nakita ang mga estudyante. Nang bumalik ang mga monitor, napatulala silang lahat, lubusang tinalo ni Wong ang halimaw, nakapasok sa elite class, at nakapagtala pa ng bagong world record. Lumipat ang eksena sa elite class kung saan nagpakilala ang guro na si Pan.
Sinimulan niya ang unang aralin tungkol sa summoning magic at nagpakita ng spell na nagpalabas ng isang dambuhalang isda. Isa-isang sumubok ang mga estudyante, pero karamihan ay kung ano-anong katawa-tawang nilalang ang nasummon. Maya-maya, nagsiksikan sila kay Son na nakapagpatawag ng skeletal dog na labis na ikinabilib ng lahat. Pagkatapos ay humarap ang guro kay Wong at sinabi, hindi ka ba susubok? Kailangan mo bang ulitin ko ang spell? Sinubukan ni Wong at nagulat ang lahat nang ang mismong frog monster ang lumitaw. Kahit ang palaka ay nataranta, bakit mo ako hinahabol? Pabayaan mo na ako. Nagkagulo ang mga estudyante at nagsitakbuhan, pero pinakalma sila ng guro at sinabing siya na ang bahala. Nagcast siya ng spell at ginawang isang berdeng alagang aso ang palaka. Pagkatapos, nagtipon ng mga estudyante sa paligid ng aso at hanga itong pinagmasdan. Samantala, tahimik na lumabas si Wong ng silid at naglakad palayo. Bumalik ang eksena sa nakaraan, sa araw ng kapanganakan ni Wong. Balisa ang ama niya habang naghihintay sa labas ng operating room. Lumabas ang nurse na halatang gulat at hindi makapagsalita. Nataranta ang ama, akala may nangyari sa sanggol, at napaiyak na, pero sinabi rin ng nurse, nanginginig pa rin sa gulat, na ang sanggol ay lumabas na naglalakad mag-isa. Sa sandaling iyon, nakita ng ama si Wong na nakatayo sa harap niya at nawalan siya ng malay sa sobrang pagkabigla. Kinabukasan, magkatabing nakatayo ang mga magulang sa tabi ni Wong. May dala ang ama niyang laruan na espada, isang bihira at mamahaling limited edition. Ipinagmalaki ng ina na 3 araw siyang naghanap online bago niya iyon nakuha. Pero walang kahit anong interes si Wong, samantalang tuwang-tuwa ang mga magulang niya. Doon ipinakita ni Wong ang kakaiba niyang kakayahan, ang kapangyarihang makabasa ng isip. Natuklasan niya na binili ng ama ang espada dahil matagal na nitong gustong magkaroon noon at ngayon lang nakahanap ng dahilan para bilhin ito. Ganoon din ang totoo sa ina niya, 3 araw itong naghanap ng peking bersyon ng espada para makatipid, iniisip na mas mabuting gastusin ang pera sa ibang bagay. Inabot ng ama ang espada kay Wong pero sa isip niya ay sunod-sunod na pumasok ang mga posibleng problema kapag nabasag iyon sa kamay niya dahil sa sobrang lakas ng mahika niya. Mabilis siyang nag-isip ng solusyon at napagtanto niyang ang tanging paraan ay kumilos na parang normal na sanggol. Umubra ang plano at na-distract ang mga magulang niya, tuluyang nakalimutan ang espada. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ni Wong na taglay niya ang napakalawak na kapangyarihang mahika, pero pinili niyang itago ito kahit sa sarili niyang pamilya. Makalipas ang 5 taon, 6 na taong gulang na si Wong nang bumalik ang kwento sa sandaling natalo niya ang frog monster. Nasaksihan iyon ng mga magulang niya at hindi sila makapaniwala sa nakita. Pagkatapos, isinama siya ng ama sa isang tabi at nagpa siyang gumawa ng espesyal na seal para supulan ang kapangyarihan niya upang walang makaalam. Matagumpay niya itong nailapat at binigyan naman siya ng ina ng isang gintong energy pill na sinabing bitamina lang. Ang totoo, para iyon pahinain ng espiritual na enerhiya niya, pero alam na iyon ni Wong at hindi niya kailanman ininom ang pill. Palaging nag-aalala ang mga magulang niya. Naalala ng ina ang lahat ng problemang dulot ng kakaibang lakas niya, tulad noong muntik masunog ang bahay sa birthday party niya habang hinihipan ng kandila, o noong 10 taong gulang siya at aksidenteng napalipad ang mga kalaro niya dahil natanggal ang tag sa likod niya na kumokontrol sa kapangyarihan niya. Ang gusto lang ng ina ay mamuhay si Wong ng normal. Kinabukasan, pumasok si Wong sa paaralan. Araw iyon ng class elections. Nag-nominate si Chun sa sarili niya at sinuportahan ni Go. Habang tumakbo rin si Son na sinang-ayunan ng lahat ng babae sa school. Pero hindi komportable si Wong sa siksikan kaya naghanap siya ng mas tahimik na lugar. Doon niya nakita ang crispy noodles sa school shop at dali-dali siyang pumunta para bumili, pero naunahan na siya ng bodyguard ni Son na binili ang lahat ng paninda at ipinamimigay ito ng libre kapalit ng boto para kay Son. Nainis ang mga estudyante at nagsiyalisan, pero hinarap ni Chun si Son at inakusahan siyang nandaraya. Kalmado lang siyang sumagot na tumutulong lang siya sa mga estudyante. Laking gulat ng lahat nang biglang tawagin ni Wong si Son at sabihing boboto siya kapalit ng noodles. Bumoto siya at kinuha ang noodles at ginaya siya ng ibang estudyante. Sa sandaling iyon, inactivate ni Son ang charm skill niya sa lahat at agad itong umepekto. Habang naglalakad siya palayo, napansin niyang wala si Wong. Tinanong niya ang bodyguard tungkol dito at sinabi nitong kanina pa umalis si Wong, iniwan ng golden orb, isang bola ng enerhiya. Kalaunan, bumalik ang lahat sa klase kung saan ipinapaliwanag ng guro ang charm spell. Nasa ilalim pa rin ang epekto ng mahika ni Son ang mga estudyante, maliban kay Wong na hindi tinablen. Kinabahan si Son, natakot na baka may makadiskubre ng sikreto niya. Napatingin siya kay Wong sa mismong sandaling sinabi nito sa kanya na huwag inumin ang pill na ibinigay ng bodyguard niya. Inakala ni Son na tinutulungan siya ni Wong at inisip niyang hinihikayat siya nitong inumin ang pill, kaya nilunok niya ito.
Dahil doon, biglang humina ng husto ang mahika niya at nabasag ang charm spell sa lahat ng estudyante. Pinatayo siya ng guro at sinabing ipaliwanag niya ang spell sa klase. Tumayo si Son pero nahilo siya, natapilok sa bote sa sahig at pasubsob na sana siyang babagsak. Sa huling segundo, nasalo siya ni Wong. Tinawag ng guro si Wong, ikaw na lang ang magpaliwanag. Binitiwan ni Wong si Son at ipinakita niya ang spell ng perpekto. Pagkatapos, inanunsyo ng guro na si Chun ang nanalo sa halalan. Tuwang-tuwa sina Chun at Go. Sa opisina, tumawag ang guro sa isang tao at iniulat ang lahat ng nangyari tungkol kay Wong. Sinabi niyang labis siyang humanga sa talino at lakas nito. Doon nabunyag na si Joe ang kausap niya sa telepono. Samantala, hindi namamalayan ni Son na naaapektuhan na pala siya ng mahika ni Wong. Hinanap niya ito online at lalo siyang naintriga. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala sa isip niya si Wong. Kinabukasan, sabik na sabik ang mga estudyante dahil magdadala sila ng kani-kanilang magical furnace para sa leksyon tungkol sa paggawa ng magic orbs. Biglang pumasok si Chun na may dalang napakalaking copper furnace at ipinagyabang na iyon ang ginamit ng lolo niya para gumawa ng level 9 energy orbs. Maya-maya dumating si Son sa paaralan. Lumapit si Chun para batiin siya, pero hindi siya pinansin nito at sa halip ay tinawag si Wong na labis ikinahiya ni Chun. Napansin ni Wong na patuloy na naapektuhan ng mahika niya si Son kaya nagpasya siyang lumapit para kanselahin ang spell. Pero nang lumayo siya, namula sa hiya si Son at biglang hinimitay. Pumasok ang mga estudyante sa klase kung saan ipinaliwanag ni Teacher Pan ang proseso ng paggawa ng magic orbs. Sabik na nagsimula ang lahat sa kani-kanilang eksperimento. May dala si Go na isang makabagong device na panang advanced features para sa orb crafting at doon nabunyag na isa pala siyang spirit being. Biglang sumabog ang copper furnace ni Chun dahil sa sobrang enerhiya. Umiyak siya sa takot dahil nasira ang furnace ng lolo niya at sigurado raw siyang papatayin siya ng ama niya kapag nalaman iyon. Nagpatuloy sa trabaho ang ibang estudyante. Sinabi ng guro na aabutin ng 7 oras bago maging handa ang mga orbs, kaya iniwan muna ng lahat ang kanilang furnaces sa silid. Pagkaalis ng mga estudyante, nilinlang sila ng frog dog at palihim na bumalik sa classroom. Tinangka nitong lunukin ang spirit furnace ni Go. Sinundan nito ni Wong at nadatnan niya ang furnace sa loob ng bibig ng halimaw. Tumakas ang frog dog pero nahabol din ito ni Wong at nabawi niya ang furnace. Samantala, paikot-ikot pa ring tumatakbo si Chun sa track habang naaalala ang sandaling nakiusap siya sa ama niya para hiramin ang furnace. Pumayag ito pero may babala, kapag hindi ka nag-first place, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Balik kay Wong, hinuhugasan niya ang furnace nang mahuli siya ni Go na agad nagalit. Kalmadong sinabi ni Wong, kaya kung ipaliwanag ang lahat ngayon. Ipinaliwanag niya ang buong nangyari pero hindi naniwala si Go. Bumunot ito ng baril, inagaw ang furnace. At pinaputukan si Wong ng kakaibang substansya. Sa sandaling iyon, nasa likod pala ni Wong si Chun at siya ang tinamaan ng bala. Agad siyang bumagsak na walang malay at nagsimulang magbago ang kulay ng katawan niya. Natarante si Go, lalo pang kinabahan habang binuhat ni Wong si Chun at dali-dali silang naghanap ng paraan para ayusin ang mga magic orb at mailigtas siya. Paulit-ulit na sinubukan ni Go pero bigo siya sa bawat pagkakataon. Sa huli, ipinasan niya ang lahat kay Wong at sinabi, "Ako na ang bahala sa sino mang papasok." Lumabas si Go para pigilan ng guro at ang mga estudyante pero pumasok pa rin ang guro. Sinuri nito ang furnace ni Go at nakakita ng isang perpektong orb sa loob. Natulala si Go at napagtanto niyang palihim siyang tinulungan ni Wong sa pamamagitan ng paglalagay ng perfect orb sa furnace niya. Pagkatapos ay lumipat ang guro sa furnace ni Wong at nakakita ng depektibong orb. Labis ang pasasalamat ni Go kay Wong dahil akala niya isinakripisyo nito ang sariling tagumpay para sa kanya. Samantala, lihim na itinatago ni Wong si Chun sa loob ng copper furnace nito. Ang totoo, ang orb ni Go ang naging perpekto dahil hinugasan ni Wong ang furnace niya mula pa sa simula, ang orb ni Wong ay talagang depektibo na noon pa. Kalaunan, dinala ni Go at Wong si Chun sa hardin kung saan nagising din siya. Ngumiti si Go at sinabi, sa wakas gising ka na. Napatingin si Chun sa likod niya sa furnace niya at sinabi ni Go na ayos na rin namin ang furnace mo. Tuwang-tuwa si Chun. Sa huli, nagpasalamat siya sa kanila, humingi ng tawad kay Wong, at napaiyak. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Son si Wong. Habang kinakausap niya ito, may isang grupo ng mga assassin na tumitira rifle. Sa sandaling iyon, niyaya ni Son si Wong na maging kaibigan niya at inimbita pa itong lumabas sila sa gabi. Doon nabunyag na nasa panganib si Son dahil target siya ng isang malaking kriminal na organisasyon. Habang hihilahin na sana ng sniper ang gatilyo, biglang tumingin si Wong diretso sa kanya gamit ang matalim na tingin. Nabigla ang sniper at nanginig sa takot.
Sakto namang pumasok ang guro sa silid at nagsibalikan sa upuan ng mga estudyante. Tinawag ng guro si Wong para sumunod sa opisina. Samantala, umupo si Wong sa isang tabi, inilabas ang crispy noodles niya at handa nang kumain ng lapitan siya ng frog dog at bomb ulong, may mga asasin sa loob ng paaralan. Kinaumagahan, nagising si Wong, nagsipilyo, at sumilip sa bintana at mukipagkaibigan kay Son. Bigla na lang, hindi niya namalayang bihis na siya, inaasikaso na pala siya ng mga magulang niya. Itinulak nila siya palabas para salubungin si Son at napasakay siya sa kotse nito. Habang umaandar sila, ng reporter ang paligid at pinagmamasdan din sila ng mga para patayin siya. Sa loob ng kotse, sinabi ni Son, dadalhin kita ngayon sa eksklusibong lugar na tinatawag na Heavenly Paradise. Real estate project ito ng pamilya namin, pinaghalo ang ekonomiya at urban renewal. Nagulat si Wong nang makitang walang katao-tao ang lugar. Paliwanag ni Son, oo, espesyal itong ipinagawa ng lolo ko para sa akin. Sinabi kong gusto kong magpalipas ng araw dito kasama ka, kaya pinalinis niya ang buong lugar para sa atin. Excited si Son, pero sa sandaling iyon ay nakapasok na ang mga assassin sa tourist entrance at tahimik na inalis ang mga bantay. Utos ng leader nila, kapag hindi nyo napatay si Son ngayon, huwag na kayong bumalik sa headquarters. Habang ini-explore ni na Son at Wong ang napakagandang lugar at nagpapaliwanag ang tour guide ng kasaysayan nito, nakita ng mga assassin ang pagkakataon. Napansin iyon ni Wong sa huling sandali. Nasalo niya ang bala gamit ang bibig at ibinalik iyon sa bumaril, agad itong bumagsak. Pagkatapos, ginamitan niya ng trick ng paglimot sina Son at ang tour guide at nagpatuloy ang tour na parang walang nangyari. Sumakay sila sa Ferris wheel at humanga sa tanawin mula sa itaas. Sumakay rin ang mga assassin at binantayan sila ng mabuti, pero napansin na sila ni Joe at agad niyang naunawaan na nasa panganib si Son. Pagdating sa pinakamataas na punto ng Ferris wheel, pumasok ang mga assassin sa cabin ni na Son at Wong at tinutukan sila ng baril. Hinarap sila ni Son at sinabi, galing kayo sa Dark Syndicate, hindi ba? Ngumisi ang isa, ang talas mo ah. Hahaba pa sana ang sasabihin niya pero pinutol siya ng leader, tanga. Kinukuha niya ang impormasyon mo. Lumapit si Son at sinabi, ako ang habol nyo. Pakawalan nyo si Wong. Sinuntok ni Wong ang isa at tumilapon ito palabas ng cabin. Bumagsak pababa. Ang ikalawang assassin, nanginginig sa takot, ay nagmakaawa, pakiusap, huwag mo akong patayin. Pero hinablat din siya ni Wong at itinapon pababa, saka nagpakawala ng naglalagablab na Fiery Eagle attack na sumabog. Samantala, nakaupo ang leader ng sindikato kasama ang mga tauhan niya, galit na sinasabing bigo na naman ang misyon at buhay pa rin si Son, ibig sabihin hindi masaya ang kliyente nila. Iniulat ng assassin na nabigo na ayon sa kanilang investigasyon ay may isang napakalakas na lalaki na laging nagpoprotekta kay Son. Hinarap niya ang natitirang miyembro at sinabi, mula nang itatag ang Dark Syndicate, 100% ang success rate natin. Lagi tayong nasa tuktok. Ngayon lang tayo napahiya ng ganito. Kailangan mamatay siya agad. Maliwanag ba? Kinarating si Son. Napansin nilang kasama na naman niya si Wong. Nakipagkita si Wong sa mga kaibigan niya na nagtatakang tumingin sa paligid at nagsabing, may nagawa ba kaming mali o ano? Nagtanong si Son, bakit mo nasabi? Itinuro niya ang paligid kasi napalibutan na tayo ng mga bodyguard mo. Nalito si Son. Lumapit ang guro at sinabing nasa panganib pa rin siya kaya mananatili siyang nasa ilalim ng proteksyon. Sumagot si Son, pero kahapon nag-enjoy kami ni Wong sa Heavenly Paradise. Wala naman kaming nakita na assassin. Biglang lumitaw si Joe at nagpaliwanag kasi naunahan ko na silang ayusin. Nag-flashback sa nakaraang gabi habang pauwi sina Son at Wong. Hinarang sila ni Joe kasama ang mga mage at mga gwardya ni Son. Nagpaalam si Son kay Wong at sumama sa mga bantay niya. Sa sandaling iyon sinabi ni Wong kay Joe, tandaan mo, ikaw ang umasikaso sa mga assassin, ha? Tumango si Joe, naiintindihan ko. Pagkatapos ay umalis si Wong. Balik sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Joe, palihim kong inalis ang mga assassin na tumutugis kay Son pero mas lalong nagalit ang syndicate. Sinigurado ni Joe sa lahat, huwag kayong mag-alala. Inayos ko na ang pinakamalakas na seguridad. Hindi nagtagal, ng mahigpit na seguridad ang buong paaralan. Pero kahit ganoon, nagkalat pa rin ang mga assassin at patuloy ang tangka nilang patayin si Son. Pumasok sila mula sa ilalim ng lupa at tahimik na inisa-isa ang mga gwardya. Pinangunaramdaman agad ni Joe ang pagpasok nila, pero sa totoo lang ay parang walang pakialam ang lahat. Samantala, may isa pang assassin na nakaabot sa itaas na palapag at nagpakawala ng kakaibang gas, isa itong lason. Sa loob lamang ng ilang segundo, napatumba niya ang natitirang mga bantay. Ang pangalan niya ay Ping. Ang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng Hammer Unit. Sigaw ni Shu kay Ping, stealth mission dapat to.
Ngayon alam na ng lahat na nandito tayo. Ngumisi si Ping. Patayin na lang natin lahat, wala nang makakaalam. Bumantong hininga si Shu. At ano namang gagawin ko? Lahat ng gwardya ko ang hinahabol ngayon. Samantala, kumilos na ang isa pang assassin, si Jen. Ang number 1 nanogram hammer unit at eksperto sa stealth. Tinarget niya ang silid kung saan nagtatago si Sun, hawak ang napakalaking warhammer. Sakto namang nakatanggap si Wong ng notification sa phone niya, nanalo raw siya ng libreng kahon ng crispy noodles na i-deliver ng drone anumang oras. Na-atake, pero nabasag ang sandata niya nang harangin ito ng guro ng walang kahirap-hirap. Namangha ang mga estudyante sa lakas ng guro. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang delivery confirmation kay Wong. Sila ang nagbukas. Nawala ng malay si Ping sa impact. Bumantong hininga si Wong. Pasensya na, nagmamadali ako, sabay lakad palabas para kunin ang noodles niya. Sinubukan siyang pigilan ni Son pero pinakalma siya ni Joe. Ayos lang siya. Samantala, inaresto ng guro si Ping. Napansin ni Jen na napatumba na si Ping. Tinanong niya si Shu ang sitwasyon. Kumpiyansang sagot ni Shu, ayon sa plano. Naubos ko na ang mga bantay sa ibaba. Biglang lumitaw sa harap niya ang frog dog. Akala niya alagang hayop lang ito kaya sinubukan niya itong haplasin. Pero hinigop ng nilalang ang lahat ng espiritual na enerhiya niya at sa iglap ay naging matanda si Shu. Pagkatapos ay nagbalik ito sa orihinal na anyong palaka at tuluyang tinapos si Shu. Si Wong sa rooftop. Sabi, Jen, ikaw talaga ang kausap ko. Pasensya na, pero bagsak na ang assassination attempt mo. Nagngit-ngit sa galit si Jen at buong lakas na sumugod, inindayog ang dambuhalang martilyo. Kabaligtaran ang nangyari. Tulad ng dati, ang dali mo silang tinapos. Pagkatapos, isinuko nila sa mga awtoridad ang mga nahuling assassin. Si Wong bansa ang balita at ipinagdiriwang ng lahat si Joe bilang bayani na di umano'y nagligtas sa paaralan mula sa nakamamatay na pag-atake ng mga assassin. Kinabukasan, nagkunwaring may sakit si Wong, ipinagawa pa ni Son ang isang healing chamber para raw mas mabilis siyang gumaling. Maya-maya pumasok ang ina niya at sinabing oras na ng tanghalian kaya bumangon siya para kumain. Napailing ang ina niya, hanggang kailan ka magpapanggap na may sakit? 10 araw ka ng ganyan. Hindi pumapasok sa school. Sakto namang dumating ang mga kaibigan niya para dalawin siya kaya dali-dali siyang bumalik sa kama at muling nagkunwaring nanghihina. Tumingin sa kanya ang mga kaibigan niya. Nakahiga ka pa rin? Ipinakilala ni Go ang loro niya na alaga pala niya talaga. Biglang naalala ni Son na naiwan niya ang frog dog sa labas ng pinto. Dinala nila ito papasok at nagpasalamat ang ina ni Wong sa mga kaibigan niya sa pag-aalaga sa kanya sa paaralan. Pagkatapos, inilatag ni Son ang sandamakmak na malalakas na elixir, nutritional pills, at energy injections, lahat gawa ng kumpanya ng pamilya niya para raw mapabilis ang paggaling ni Wong. Nagulat ang lahat sa dami ng dala niya. Halatang nag-aalala si Son. Mas okay ka na ba talaga? Noong huli nasa sahig ka, sugatan. Ngumiti si Wong. Huwag kang mag-alala, mas maayos sa pakiramdam ko. Ngumisi si Chun. Sa sobrang pag-aalala ni Son, tumawag pa yan ng helicopter ng pamilya niya para sa emergency treatment mo. Doon nabunyag na habang nagpapanggap si Wong na sugatan, nakita niya kung gaano talaga nag-aalala si Son, umiiyak pa ito para sa kanya. Tumayo si Chun at sinabi, pinabigay ng teacher to. Bracelet para sa midterm exam. Biglang nagalit si Son. Nakakaubos ng spiritual power ni Wong ang exam na yan. Nagpa siya silang turukan siya ng injection para agad gumaling. Natarante si Wong, biglang tumalon mula sa kama, inagaw ang bracelet, at nagsabi, sa totoo lang, ilang araw na akong okay. Sasabihin ko na sana sa inyo after 2 days. Inactivate ni Chon ang mensahe sa bracelet at sinukat ang spiritual power, lumabas na 600. Sa sandaling iyon, libo-libong estudyante sa iba't ibang lugar ang sabay-sabay ding sumusukat ng lakas nila gamit ang parehong bracelet. Sa isa pang paaralan, may estudyanteng sobrang lakas na umangat agad sa top 10 nanograms pambansang ranking. Ang pangalan niya ay Tang, balik sa grupo ni Wong, sinukat ni Goang sa kanya, 175 lang, medyo mahina. Sumunod si Son at ikinagulat ng lahat ang resulta, 3,952, sapat para pumangalawa sa ranking. Pagdating kay Wong, nang sukatin niya ang kapangyarihan niya, sobrang taas ng lumabas na muntik ng magdulot ng sakuna. Agad niyang inilipat ang orb palayo para hindi masira ang bahay. Nang ipakita ng system ang resulta, 0 ang nakalagay, na lalong nagpalito sa lahat. Nasaan napunta ang energy ni Wong? Ang totoo, may isang napakalaking orb na kasing laki ng araw ang lumitaw sa itaas ng planeta. Di nagtagal, nalaman ng lahat ang katotohanan, si Wong ang bagong rank 1 na may kapangyarihang hindi masukat. Pagkatapos noon, nagpaalam na ang mga kaibigan niya at umuwi. Nang gabing iyon, magkasamang nakaupo sina Wong at Go, sinusubukang ihak ang system para baguhin ang ranking nila.
Kasabay nito, sina Yang at Bai ay naghahack din sa system para tingnan kung normal lang ba ang lahat o talagang kasing lakas ni Wong. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakapasok sa system dahil sobrang taas ng security at encryption. Biglang sinubukan ni Wong na i-type ang 8 asterisks, bigla siyang nagkaroon ng access. Agad namang napansin ni Bai na may ibang nakabreach sa system at nagmo-modify ng data. Inayos ni Go ang kanyang resulta. Tinanong ni Yang, Bai, sinong hacker? Sagot ni Bai, isang tanga lang. Kung tuloy-tuloy siyang magulo sa system, baka matrigger niya agad ang alarm dahil sa katangahan niya. Nag-warning si Yang, kung malaman nila ang ginagawa natin, mapapalayas tayo sa school. Sa huli, aksidente na na-trigger ni Go ang alarm. Mabilis silang umalis ni Bai sa system, halos mahuli na lang. Sinabi ni Bai sa mga estudyante, buwan na ito, baka makasalubong natin sina Sun at Wong sa Spirit Sword Tournament. Ngumiti si Tang at sabi, oh, tiyak na makikita natin sila, at kapag nangyari iyon, dudurog ko silang dalawa. Lumabas naman ang resulta ng strength test ng mga performers, at sinabi ng guro kay Teacher Pan na si Wong ang nasa unang pwesto. Nagulat ang guro at nagtanong kung nagkamali ang system. Sagot ng guro, nag-aral kayo sa elite class, ano sa tingin nyo tungkol dito? Nag-isip ang guro at sabi na kakaiba ang level ni Wong kumpara sa kanyang mga kaklase at palaging tahimik, kaya paano siya nanguna sa international ranking. Sabi ng guro, ngayon, may 2 estudyante tayong nanguna sa international ranking pero may problema. Ang school natin, Faction 60 ay laban sa Faction 50. Nagulat si Teacher Pan at sabi, bakit sa unang round pa lang pinakamalakas na school na agad ang. Samantala, ang mga estudyante ng Faction 50 na ay nagte-training sa Diverse Environment Training Field. Ini-interview si Tang ng mga journalists at tinanong siya ng reporter, anong paghahanda ang ginagawa ninyo para sa Spirit Sword Competition? Sagot niya, handa kami ng lubos at ang abuan para makuha ang pinakamahusay na resulta sa competition. Nagbigay si Tang ng napaka-impressive at passionate na speech na humuli sa atensyon ng lahat pati na ng reporter. Tinanong ng reporter, ano ang mensahe mo sa iyong mga kalaban mula sa Faction 60? Sagot ni Tang, hinahamon ko ang princess sa sword competition at sana ipakita niya ang lakas ng pamilya niya. Tinanong ulit ng reporter, at ano naman ang sasabihin mo kay Wong, ang first rank na estudyante internationally? Napagod si Tang sa tanong. Nagpatuloy ang reporter, siguro system error lang yon. Gusto ko lang itanong kung may gusto kang sabihin sa kanya. Sagot ni Tang, good luck sa kanyang training. Sa parehong sandali, natapos na nina Teacher Mao at Mr. Go ang pagpili ng team na sasali sa tournament. Tinanong ni Teacher Mao, sigurado ba kayo dito? Lahat ng estudyante sa competition ay nasa top international level. Oo, first class si Son, pero yung iba. Pumutol si Go at sabi, may tiwala ako sa kalidad ng pagtuturo mo, at na-trick niya si Teacher Mao para pumayag. Pero sinabi niya na kulang pa sila ng isang estudyante. Pinakalma ng guro, huwag mag-alala, na pag-usapan na namin ni Mr. Go, at ipinakilala ang ikalimang miyembro, isang frog dog. Biglang dumating ang isang grupo ng estudyante mula sa klase ni Tang at sinabi sa kanya na may nakalampas sa kanya sa spiritual strength. Nalaman niyang isang spirit beast pala yon, ang frog dog. Mas lalo pang nairita si Tang, samantala, pinag-uusapan ni Go ang lahat ng detalye kasama ang mga guro at final na nilang lahat. Nasa isang restaurant ang chubby teacher, kumakain, at tinawag ang 4 na estudyante kasama ang frog dog para batiin sila sa pagkakapili sa nalalapit na competition. Nagdiwang ang mga estudyante at ipinakita sa isa't isa ang kanilang mga spirit swords. Sa parehong sandali, tinawag ni principal ng Faction 50 si Tang at tinanong, handa ka na ba sa competition? Sabi niya, oo, nakalap ko na lahat ng swords ng estudyante para suriin mabuti. Sabi ng principal, sige, pero 4 lang ang estudyante. Sagot niya, kasi delikado ang ikalimang tao. Nagulat ang guro at sabi, seryoso ka bang gagawin ito at gagamitin ng taong yon? Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa competition? Sagot ni Tang, walang chance na matatalo tayo ngayong taon, nakitang-kita ang determinasyon sa kanya. Sabi ng principal, sige, gawin mo na ang gusto mo. Sabi ni Tang, hindi ko hahayaang manalo ang Faction 60 sa competition, at umalis. Lumabas na ang taong gusto niyang iniulat ng balita na nahuli na ng 7 magic powers ang Shadow Gang matapos ma-discover ang kanilang pangunahing hideout sa unang pagkakataon. Kalaunan, dumating si Go at nagtipon ng mga reporter para kumuha ng statement. Sabi niya, 2 beses ko nang hinarap ang Shadow Group at palaging napipigilan ang kanilang plano, pero ngayon, kakaiba ang sitwasyon. Nilapitan niya ang leader ng organisasyon at sinabi na sabik siyang makaharap ulit siya. Narinig ng leader ang kanyang sinabi, nagalit, at sinira ang screen.
Samantala, pinapanood ni Wong ang balita kasama ang pamilya niya sa bahay. Biglang tanong ni Wong, nasaan ang espada ko? Nagulat ang kanyang ama at sabi, anong espada? Dumiretso si Wong sa storage room, hinanap ang kahon, at sa mismong sandali, may isang maliit na batang lalaki na lumabas mula rito. Mabilis na itinulak ni Wong pabalik ang bata sa loob, tiningnan ang kanyang phone, at nakita ang mensahe mula sa guro na sasama sila bukas sa school 50. Sa parehong sandali, nag-misfunction ng power control card sa likod ni Wong. Kinabukasan, ipinakita ni Wong ang espada sa kanyang mga kaibigan na nagulat nang makita na ordinaryong maliit na wooden sword lang ito. Pero ramdam ng Frog Dog ang sobrang lakas mula rito, gaya na rin sa karaniwan kay Wong. Dumating ang mga guro at ipinaalam sa mga estudyante na tatagal ng 5 araw ang competition, ibig sabihin, mag-o-overnight sila. Handa na ba kayo lahat? Tanong ng chubby teacher. Wong, yun ba ang espada mo sa competition? Nagulat si Wong, pero sa totoo lang, wala siyang inihandang kahit ano dahil plano niyang magpanggap na may sakit at huwag sumali sa tournament. Sumakay ang mga estudyante sa bus patungo sa competition. Sa parehong oras, sinabihan si Go ng isang miyembro ng Magic Squad na nahuli nila ang leader ng Shadow Gang. Agad siyang nagmadaling pumunta at nagtanong, sigurado ka ba na siya ito? Pumasok siya sa cell, nakita siya, at lumapit, sabay sabi. Sa wakas, nagkita na tayo. Ngunit trap pala yon, sumabog ang isang bomb puppet at winasak ang buong lugar. Pinanood ng leader mula sa malayo at sabi, ano sa tingin mo ang regalo ko, Teacher Go? Pinanood rin niya ang boss patungo sa tournament na nagpapatunay na plano na niya ang lahat mula pa sa simula, pati ang pagkakahuli sa main hideout ay isang setup para mahuli nila ang explosive puppet na para bang siya yon. Tungkol naman sa plano na tanggalin si Miss Sun, personal niya itong ipapatupad sa pagkakataong ito. Sa parehong oras, nagising ang batang lalaki na siyang totoong espada ni Wong at sinubukang lumabas pero pinipilit siyang itulak pabalik ni Wong. Naiinis ang bata at sabi ni Wong, hindi ba't nagkasundo tayo kahapon? Hindi ka dapat lalabas. Sa huli, bibigyan kita ng crispy noodles. Kalaunan, dumating ang team ni Wong sa school 50 kung saan naghihintay ang mga estudyante at principal para salubungin sila. Lumabas na dati pala magkaibigan sina Teacher Ban at Principal Sher mula sa faction 50. At naging roommates pa nga, pero ngayon ay magkalaban, patuloy na inaasar ni Principal Sher si Teacher Ban at nagbabase-basan sila ng salita na parang World War III. Sa parehong sandali, naghanda si Wong na magpanggap na may stomach ache para umalis sa tournament. Samantala, naghanda si Principal Sher ng malakas na atake at tinamaan si Wong. Nagulat si Wong pero mabilis na nagkunwaring nasaktan. Nag-alala ang kanyang mga kaklase at guro para sa kanya. Sa parehong oras, pinanood ng leader mula sa malayo, biglang nag-misfunction ang card na kumokontrol sa kapangyarihan ni Wong at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Namangha lahat sa sobrang lakas ni Wong. Tumingin si Wong sa espada spirit at tanong, bakit hindi mo sinabi agad na may problema ang talisman ko? Sagot ng espada, sinubukan na kitang sabihan ng ilang beses sa boss. Pero pinipigilan mo ako. Sa parehong sandali, naging unstable ang kapangyarihan ni Wong kung hindi niya agad ininom ang pill para kontrolin ang enerhiya, tuluyan niyang masisira ang kalusugan. Sabi ni Principal Sher, talagang mahusay sa acting ang batang ito. Nagalit si Son at sumigaw, delikado ang kalagayan niya dahil sa'yo. Alam mo ba ang sitwasyon mo? Naguluhan si Principal Sher at sabi, wala siyang ginawa para maramdaman iyon ang ganoong reaksyon. Tinanong niya si Tang, may ginawa ka ba? Tumingala si Tang at sabi, baka ang delikadong tao ang may kagagawa nito, pero sa totoo lang, wala siyang kinalaman, pinapanood lang niya ang sitwasyon mula sa malayo. Si Wong naman ay nagkukunwaring inosente, sinasamantala ang pagkakataon para manipulahin ang lahat. Sa parehong oras, nakatanggap ang leader ng ulat na nabigo ang assassination attempt niya kay Go. Sa huli, naitigil ni Go ang plano dahil sa sobrang bilis ng reflexes niya. Nagdesisyon ng leader na umatras. Samantala, dumating ang medical team ng School 50 at dinala si Wong para sa check-up. Sa ngayon, naging matagumpay ang plano ni Wong. Dinala siya ng mga nurse sa clinic at sumunod si Son pero hinarang siya ni Tang at sabi, Son, naaalala mo ba ako? Ako si Tang, magkasama tayo sa school dati. Ngayon, ako ang presidente ng Student Union ng Faction 50. Kung wala kang objection, galit na pinutol siya ni Son at sabi, tanggalin mo ako sa harap mo ngayon. Halos hampasin niya si Tang pero hinarang siya ni Bai. Sinabi ni Tang na si Bai ang secretary ng Student Union sa school. Sinubukan ni Chun tulungan si Son pero hinarang siya ng ibang estudyante ng Faction 50 at sabi, gusto mo bang magsimula ng gulo ngayon? Sabi ni Son kay Yang, alam mo ba bakit sumali ako sa Faction 60? Kasi puno ng basura tulad mo ang Faction 50. Sabi ni Yang.
Alam ko kung bakit wala kang interest sa akin, kasi nandito si Wong. Pero huwag kang mag-alala sa kanya, ligtas siya sa Faction 50. Garantyado kung ayos lang siya. Bago pa matapos magsalita si Yang, biglang nagliyab si Wong. Dumating agad si Principal Sher at mabilis siyang ginamo, dinala sa medical room. Sarkastikong komentaryo ni Yang, ano ba yon? Sinunog ba niya sarili gamit ang magic o ano? Agad na hinugot ni Sun ang espada niya at handa nang atakihin si Yang na natakot na natakot. Pero pinigilan siya agad ng chubby teacher at sabi, kalmado. Sa competition lang gamitin ang espada mo. Sabi ni Teacher Ban kay Principal Sher, dapat mas kontrolado ninyo ang mga estudyante ninyo. Humingi ng paumanhin si Yang sa principal at inamin, kasalanan ko ito lahat. Sabi ni Principal Sher sa lahat, sama kayo sa akin sa sports hall para pag-usapan natin ang competition. Samantala, ang delikadong batang lalaki pala ang siyang nagpasiklab kay Wong. Dinala si Wong sa medical room kung saan tinanong siya ng nurse kung ano ang nangyari. Sinagot ng iba na nasunog siya gamit ang magic. Pero hindi na nakabalot si Wong sa cover na ginamit ni Principal Sher, ngayon, nag-iikot siya sa school. Tinawagan niya ang ama niya at sinabi na sira ang talisman at hiling na maghintay ito sa labas ng school para dalhan siya ng bago. Agad kinuha ng ama niya ang flying sword at nagmadaling pumunta kay Wong. Samantala, dumating na rin ang lahat sa sports hall. Namangha ang mga estudyante sa laki ng hall at sa ganda nito, pero tinukso sila ng mga estudyante ng Faction 50. Sa parehong sandali, ipinaliwanag ni Principal Sher ang rules ng competition sa mga estudyante, 5v5 match sa 5 iba't ibang environmental arenas. Ang goal ay ipasok ang spirit sword sa stone structure para makakuha ng point kung sino ang makakontrol sa lahat ng 5 structures, makakakuha ng 100% at siyang mananalo sa competition. Samantala, nag-iikot pa rin si Wong sa school nang tanungin siya ng espada spirit niya, naliligaw ka ba? Sabi ni Wong, oo, siguro, pero hindi ko pwedeng gamitin ang spiritual energy ko o baka may masira ako. Sabi ng espada, ramdam ko may exit malapit dito. Natagpuan ni Wong ang exit, at sa parehong sandali, inihayag niyang na ang team ng Faction 60 ay hindi nakaabot sa minimum na bilang ng miyembro, kaya dapat silang ma-disqualify. Sumigaw si Son, hindi ba ikaw ang nakasakit kay Wong? Pumutol si Go, hindi mo ba mabilang? Tignan mo ang team mo, 4 lang din kayo. Ngumiti si Yang at sabi, andito na ang 5th member namin mula pa sa simula. Biglang inilunsad ang water-based magical attack sa mga estudyante ng Faction 60 pero mabilis nilang naiwasan. Lumitaw ang delikadong batang lalaki na sobrang bilis kumilos, iniabot niya ang isang bulaklak kay Son pero tumanggi ito at sabi, bakit ko tatanggapin ito mula sa'yo? Hindi pa kita kilala. Sagot niya, hindi mo kailangang kilalanin ako, walang kailanman nakakaalam sa akin, pero kung tatanggapin mo ang bulaklak na ito, tutulungan kitang patalsikin si Leader Yang at ang kanyang team. Ano sa tingin mo? Nagalit si Principal Sher at sumigaw, tinutaksil mo ba kami? Sabi ng bata, wala akong pakialam. Malaki ang agwat ng lakas ng teams, kaya ito ang magbabalansi. Sa parehong sandali, inatake ni Chon ang bata, sumisigaw, bitawan mo si Son ngayon. Sumagot ang bata ng isang nakamamatay na atake, pinatulak si Chon ng malayo at patuloy siyang pinukpok hanggang sa bumagsak sa lupa. Namangha lahat sa lakas niya, pero hindi sumuko si Chon at bumangon. Mas lalo lang itong nagalit sa bata, kaya inilunsad niya ang isa pang atake para tapusin si Chon. Pero bago niya maihatid ang final blow, biglang dumating si Wong at iniligtas si Chon. Doon na ipakita na delikado pa rin ang mundo dahil kung sisabog ang talisman ni Wong, lalabas ang kanyang enerhiya at wawasakin ang lahat. Sa parehong sandali, tinawagan siya ng ama niya at sinabi na nasa labas siya at kailangan lumabas si Wong. Sabi ni Wong, busy ako ngayon, hindi ko pwedeng lumabas at pinutol ang tawag. Galit na galit ang delikadong bata kay Wong at inatake siya, pero madaling nakaiwas si Wong at nagpatuloy na naglalakad na parang walang nangyari. Tiningnan siya ni Son at iniabot ni Wong ang bulaklak sa kanya. Sobrang nairita ng espada spirit ni Wong sa bata at sabi, tapusin mo na yang tanga, Master. Sabi ni Wong, tumahimik ka at manatili ka lang. Sabi ni Principal Sher sa mga estudyante, dahil nandito na kayong lahat, pumunta na kayo sa preparation room. Samantala, matagumpay na nakalusot ang leader ng Shadow Gang sa Faction 50 na school na nagkukunwaring estudyante at pinapanood ang lahat ng hindi nahuhuli. Biglang natuklasan ni Mr. Go ang plano ng leader at agad na nagmadali papunta sa school ng Faction 50. Balik sa mga estudyante, papunta na sila sa preparation room. Pero hindi sumama si Wong, sabi niya kailangan niyang bumili ng crispy noodles sa potato flavor. Pinapanood siya ng leader at iniisip, ito na ang pagkakataon ko, pero nagulat siya nang makita ang delikadong bata na nakatayo sa likod niya.
Nahuli siya nito at sabi, tumigil ka sa pagpapanggap, hindi ka mula sa faction 50. Sinubukan niyang maging kaibigan sa bata ng pakabaliw, pati na insultuhan siya at tawaging matanda. Nagalit ang leader at binugbog niya ito ng brutal. Samantala, nakuha na ni Wong ang noodles niya at bumalik sa team pero nakita niyang nakatali ang bata at nakabitin sa taas. Agad namang kinuha ng leader ang parehong bata at si Wong, itinali rin at itinapon sa rooftop dahil natuklasan nila ang kanyang plano. May tumutulong na matandang lalaki sa leader sa school at sinabi niya rito na bantayan ng mabuti ang dalawa. Sabi ng matanda, ang dalawa na ito ay nasa foundation stage pa lamang, wala silang magagawa. Ang delikadong bata ay naghirap na makawala at nakipaglaban, labis ang sakit na nararamdaman dahil sa magical ropes, habang si Wong ay ganap na kalmado at walang iniintindi. Sabi ng leader, mukhang espesyal si Wong kasi sobrang inaalala siya ni Son. Sa gate ng school, sinapak at tinadyakan niya si Wong ng malakas. Sa parehong sandali, natutulog ang magic sword ni Wong, hindi alam ang nangyayari. Nang magising ito, naguluhan ito at tanong, Wong, bakit ka nakatali ng ganito, Master? Samantala, sobrang nasasaktan ng bata habang inabsorb ng matanda ang soul energy niya at tuluyan siyang napinsala. Kasabay nito, tuluyan nang nasira ang control talisman ni Wong. Sabi ng espada sa kanya, simula ngayon, kailangan mong umasa sa sarili mo. Biglang sinalakay ni leader si Wong at sinabi, galing ka sa class 5, ibig sabihin laging walang kwenta ka. Halos mawala na ng kontrol si Wong dahil sa galit. Sinubukan ng espada niya na gisingin siya, pero walang reaksyon. Sa huli, nagtagumpay ito sa pamamagitan ng sabi, may 50% discount sa crispy noodles. Sa parehong sandali, kinuha ng matanda ang hibla ng buhok ng delikadong bata para magamit ng leader sa pagdisguise at isakatuparan ng plano niyang patayin si Son. Samantala, nasa meeting room ang lahat ng estudyante at guro nang biglang sumabog ang delikadong bata, sumisigaw na may malaking problema. Lumabas na ang leader ay nag-disguise bilang bata, sinabi nito sa kanila na dinukot si Wong. Pero hawak pa rin ng matanda ang totoong dalawa sa rooftop, pinapanood sila. Sabi ng matanda, hanggat manahimik kayo, palalayain kayo agad ng leader pagkatapos niyang patayin si Miss Son. Sabi ng bata, matagal ko nang gustong sumali sa Shadow Gang. Kung pakakawalan mo ako, sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Ngumiti ang matanda at sabi, matalino kang bata, matutuwa ang leader ko sa'yo. Pero sa kasamaang palad, tanging leader lang ang makakadil sa immortal ropes, kaya kailangan mong manatili rito hanggang dumating siya. Sabi ng bata, narinig ko na gumagamit ng numero ang Shadow Gang para i-classify ang kanilang mga miyembro. Impressive ka, anong numero mo? Tumawa ang matanda at sabi, wala akong numero. Driver lang ako ng leader. Tumawa ang bata at sabi, mukhang kulang sa skilled members ang Shadow Gang kung iniwan nila ang mission sa isang tulad mo. Sa parehong sandali, nagalit ang matanda at naglunsad ng napakalaking flaming arrow mula sa langit papunta sa bata. Natakot at nagpanik ang bata. Sabi ng espada spirit ni Wong, malakas ang spiritual power ng driver na iyon pero itinatago niya ito. Samantala, nagpatuloy ang leader sa pagdisguise, nagkukunwaring bata habang sinasabi sa iba kung paano niya nakuha ang puso ni Wong. Sinimula ni Go ang pagkuha ng mga description ng leader para makumpirma kung ang taong ini-describe ay siya nga ba talaga ang leader. Kinumpirma ng bata, oo, siya nga. Pagkatapos, inihayag ni Go sa lahat ang room leads na kay Wong ay ang leader ng Shadows. Tinanong niyang si Bai na subaybayan ang lokasyon ni Wong at iniulat niya na sobrang hina ng spiritual signal niya. Sa parehong sandali, nakita ng mga guard si Son at pinigilan siya, sabi nila, magpapadala ako ng security team dahil kailangan nating kumilos agad. Ang kaligtasan ni Miss Son ang aming prioridad, sana maintindihan ninyo. Sabi ni Go, tama, target pa rin ng Shadow Gang si Son, kaya kailangan nating mag-ingat. Sabi ni Principal Shirt, problema ito, dahil kulang pa ang miyembro ng faction 60, hindi sila pwedeng sumali sa competition. Sa parehong sandali, nakipaglaban si Son sa mga guards at nakalaya. Sabi niya kay Go, kami ang Flowers of Virtue. Ipinahayag niya na hindi siya nagmamalasakit sa competition, ang mahalaga ay mailigtas si Wong. Napasabik ang kanyang team at hinugot ang kanilang mga espada. Napahanga ang head guard sa kanya, nakita kung gaano siya lumaki, naging matapang, at kayang gumawa ng sariling desisyon. Sina Son at ang kanyang guards ay umalis para iligtas si Wong. Sabi ni Principal Shirt kay Tang at sa kanyang team, bantayan ninyo sila ng mabuti sa totoong labanan para makita ang tunay nilang kakayahan. Huwag makialam maliban kung talagang kailangan. Samantala, nasa rooftop pa rin ang matanda, nakikinig sa musika at sumasayaw. Tinawag ng bata si Wong at sabi, alam ko tinatago mo ang totoong kapangyarihan mo. Pero nagulat ang bata nang makita si Wong na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa nangyayari.
Patuloy na sinubukan ng espada niya gisingin si Wong at sa huli, nagising si Wong habang natatapos ng matanda ang kanyang sayaw. Lumapit siya at sabi, panahon na para bumalik sa trabaho. Nagsimulang sumigaw ang bata at humingi ng tulong. Sa parehong sandali, tinamaan siya ng matanda ng malakas na suntok kaya bumagsak siya sa ilalim ng lupa. Samantala, natagpuan ni Son kung nasaan si Wong at lumapit sa kanyang lokasyon kasama ang guards. Nakita niya ang matanda na iniangat si Wong ng mataas, kaya nagmadaling sumugod ang team. Samantala, sinusundan pa rin sila ng leader na nag-disguise nasa likod mismo ni Son. Pinapanood ng team ng faction 59 ang team ng faction 60. Sabi ni Bai kay Tang, kakaiba ang kilos ng delikadong bata, mag-ingat ka. Agad na sumugod si Tang kasama ang team niya at sabi kay Bai, bantayan mo siya mula sa likuran. Inatake ng matanda ang guards at tinamba ang marami bago pa man sila makarating sa kanya, sinubukan nilang kontrahin, pero wala sa kanilang atake ang tumama. Pagkatapos, inilunsad ng matanda ang Golden Berry Strike at tinapos ang lahat gamit ang kanyang nakamamatay na atake. Samantala, nasa harbor control room pa rin ang ama ni Wong sa labas ng school pero patuloy siyang hinahadlangan ng security guards. Sa parehong sandali, naghanda ang matanda ng isa pang nakamamatay na galaw na tinawag na The Yellow Palace's Hidden Treasure. Nalito ang mga guro na nanunood, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Lumitaw ang napakalaking hukbo ng mga knights mula sa magical power ng matanda at sumugod sa kanila. Sumigaw ang chubby teacher sa mga estudyante, sabi, tumakbo kayo agad. Sinubukan ni Son na hadlangan ng atake ng matanda at sa sorpresa, nagtagumpay ang kanyang strike, tuluyang nanullify ang atake ng madali. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng matanda at ni Son, sobrang intense ng labanan. Biglang umikot ang oras pabalik sa sandali bago hampasin ng matanda ang bata, paulit-ulit ang parehong pangyayari. Hinampas ulit ng matanda ang bata at bumagsak siya sa sahig sa ibaba. Tumingin ng matanda kay Wong na ngayon ay nakangiti sa kanya. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng matanda ang totoong takot. Mabilis na sumugod sina Son at ang kanyang guards upang maabot si Wong, pero sa halip, nakita nila ang matanda na nakatali at iniangat sa hangin ni Go, na sabi sa kanila, natalo ko na ang driver, kaya wala nang problema. Namangha lahat. Dumating ang mga reporters at nag-hold ng press conference kasama si Go na inanunsyo na matagumpay niyang nailigtas ang mga hostage. Galit na galit ang leader na nagdi-disguise pa rin bilang delikadong bata pero nanatiling undercover, sobrang frustrated siya na nabigo siyang patayin si Son. Sa parehong sandali, lumapit si Yang sa nagdi-disguise na leader, inilagay ang kamay sa balikat niya at tanong, bakit mukhang galit ka? Samantala, tinanong ng magic officer si Wong tungkol sa butas sa rooftop. Nangyari ba yon sa labanan? Sabi ni Wong, hindi, nandyan na yon bago kami dumating. Sa puntong ito, tuluyang nawala na sa paningin ang delikadong bata. Ang magic sword ni Wong ang nagtatago sa bata at sabi sa kanya, hindi mo ba gusto na iligtas nila ang lalaki? Sabi ni Wong, manatili ka lang sa tabi niya at bantayan mo ng mabuti, huwag mo siyang pabayaan na makatakas. Sagot ng espada, sige, pero paano ang competition? Sabi ni Wong, huwag kang mag-alala, tapos na ang competition. Pagkatapos, bumaba si Wong sa kanyang mga kaibigan na sobrang tuwang makita siya. Kinabukasan, nagsimula ang competition. Maingat na binabantayan ni Wong ang bata at naguguluhan ng leader kung bakit hindi pa rin niya ipinapakita na nagdi-disguise siya. Iniisip niya sa sarili, siguro baguhan pa lang siya, kaya ganito ang nangyayari. Ipinaliwanag ng announcer ang rules at kondisyon ng competition sa mga estudyante. Formal nang binuksan ng tournament at nag-uulat ang mga reporters tulad ng dati. Si Wong, na una ay gustong umiwas sa participation, ngayon ay excited at sabik ng makipaglaro. Nagsimula ang laban, at bawat team ay pumunta sa kanilang itinalagang lugar na nakasaad sa Magic Stone. Samantala, nagmadaling pumunta ang ama ni Wong para ilagay ang seal, pero huli na siya. Nilapitan siya ni Teacher Ban at tanong, ano ginagawa mo rito? Bati si Go sa kanya, at nagulat si Teacher Ban na kilala nila ang isa't isa. Kinuha ng ama ni Wong si Go sa gilid at ipinaliwanag ang problema sa talisman na kailangan itong palitan agad. Labis na napanervyos si Go. Nagsimula ang competition at dumating ang team ng faction 59 sa Earth Arena. Hinanap nila ang delikadong bata pero sabi ni Bai, bago ang lakas niya ngayon kumpara sa records, kaya hindi namin matutukoy ang lokasyon niya. Sabi ni Yang sa team niya, kailangan din nilang maging maingat kung makasalubong ang delikadong bata, ituring siyang kaaway. Samantala, dumating na rin ang team ng faction 60 sa arena, pero bawat isa ay nasa magkakaibang lokasyon, si Chun malapit sa metal structure, si Sun sa water structure, at ang dog sa fire structure. Lumabas na rin na ang delikadong bata ay nasa fire structure din.
Tinanong ng mga team members kung nasaan si Wong at sabi ni Bai, zero ang spiritual power ni Wong. Kaya completely off the radar siya, hindi natin malalaman ang lokasyon niya hanggang sa makita natin siya. Sa parehong sandali, naisip niyang na siguro nasa South si Wong, ang nag-iisang natitirang area. Agad na sumugod ang isa sa team niya papunta kay Wong at sabi, ako na ang bahala. Tatapusin ko siya, makukuha natin ang wood structure. Sa parehong sandali, tinanong ng matabang bata sa team ni Yang tungkol kay Go pero walang sumagot. Sabi ni Yang sa kanya, huwag kang mainipin. Siguradong matatagpuan natin siya. Nagpatuloy silang sumulong, hindi alam na nagtatago pala si Go sa likod ng malaking bato, kaagad sa tabi nila. Biglang tinamaan ni Yang si Go gamit ang espada, tila tinapos na siya, tumawa siya at inutusan si Bai na harapin si Chun sa metal structure habang pupunta siya kay Sun sa water structure. Lumabas na nakatakas pala si Go mula kay Yang at nasa laro pa rin, hindi pa siya eliminated. Pinagmamasdan niya ang wild boy na tumatakbo papunta kay Wong sa wood structure at napansin kung gaano kalakas ang mga estudyante ng Faction 50 na wala na sa kanya ang isa sa tatlong spirit entities niya sa laro mula sa simula. Biglang nakuha ng team ng Faction 50 ang isa sa structures agad sa simula ng laro. Napa-excite si Chon at sumugod papunta sa metal structure pero biglang tinamaan siya sa mukha ng walang malinaw na dahilan. Sa wakas, narating niya ang structure at nagtanong, paano ko ito makukuha? Sabi ni Bai, ipasok mo lang ang espada mo sa structure at pagkatapos ng 10 segundo, makokontrol mo na ito. Nagpasalamat si Chun at sa wakas na intindihan ang proseso. Sabi ni Bai, ano ba ginagawa mo, Chun? Akin ang structure na ito, lumayo ka. Sabi ni Chun, tignan mo, may kasabihan ng pamilya ko, men don't fight women. Bibigyan kita ng 3 libreng atake. Sige, mabilis. Biglang ngumiti si Bai at sabi, sige, tapos na ang turn mo. Hindi naiintindihan ni Chun kung ano ang ginawa niya at tanong. Inaasar mo ba ako? Sa kanyang gulat, nakapag-set up pala siya ng magical spider web sa paligid, kontrolado niya effortlessly ang katawan ni Chun. Nagsimula itong sampilan ng sarili ng malupit at hindi alam kung ano ang nangyayari. Sumigaw siya, kailan mo inilagay itong maruming patibong at patuloy na binugbog ang sarili. Samantala, sa fire structure, nagharap ang dog at ang delikadong bata. Sumugod ang dog sa kanya, pero naiwasan niya ang atake. Inihanda ng delikadong bata ang malakas na strike. Pero walang epekto sa dog. Nagtago ang dog at nagpahinga sandali. Kasabay nito, narating ng wild boy mula sa Faction 50 si Wong sa wood structure at nagulat nang makita si Wong nakahiga sa lupa na parang patay. Agad siyang sumugod sa structure para makuha ito. Sa parehong sandali, narinig ni Wong ang boses ng dog at nagsimulang magplano ng tusong paraan para sirain ang seal niya. Nagising si Wong at tumayo. Nakita siya ng wild boy at sabi, oh, buhay ka pala. Magaling. Papatamaan na siya kay Wong nang biglang tinamaan siya ni Go ng word-based magic attack pero nablock ng wild boy ang strike ni Go. Naisip ni Go sa sarili, magaling, dumating ako sa tamang oras. Sabi ng wild boy kay Go at Wong, ang tanga, tanga pa rin kahit ano pa. Pagkatapos, sumugod siya sa kanila na may napakalakas na lakas, nagsimula ang matinding laban sa pagitan ni Go at ng wild boy habang si Wong ay hindi gumagalaw. Samantala, ipinasok ni Sun ang espada niya sa water structure, sinimulan ng countdown para makuha ito. Iniisip niya sa sarili, kailangan ko itong makuha agad at pagkatapos ay pumunta kay Wong kung sakaling nasa panganib siya. Biglang dumating si Yang at inatake siya, mabilis niyang naiwasan ang strike ng walang hirap. Biglang nag-transform ang espada ni Sun sa spiritual energy na hugis isang babae. Ang espada naman ni Yang ay naging isang spiritual entity na mukhang mandirigma. Sabi ni Sun kay Yang, wala ka pa ring nabago, kasing tuso mo pa rin. Sabi ni Yang, at ikaw rin, kasing skilled mo pa rin. Pero ito lang naman ay reunion ng mga dating kaibigan, di ba? Pinutol siya ni Sun at sinabi, hindi ka ko kaibigan. Tumawa si Yang at sabi, sige, ayos lang, tapusin natin ito ng sabay. Pero alam mo naman na ang pamilya natin ay may napakagandang relasyon ng libu-libong taon. Hindi basta-basta mabubuwag yan. Sumigaw si Sun, tigilan mo, at naglunsad ng malakas na atake. Pero nakaiwas si Yang. Nagsimula ang matinding laban ng kanilang spirit swords. Sabi ni Yang na nanunukso, kung gusto mo akong tigilan, kailangan mo muna akong talunin, di ba? Sa parehong sandali, napansin ni Sun na nakuha na ng Faction 50 ang 3 structures. Lumabas na hawak na ng delikadong bata ang fire structure. Tinawag ni Yang ang delikadong bata, punta ka sa water structure, may gustong makipagkita sa'yo. Sabi ng bata, sige. Nagulat si Sun na alam ng team ni Yang ang eksaktong lokasyon ng kanyang mga teammates. Ngumiti si Yang at sabi, nakalimutan mo ba si Bai? Kaya niyang subaybayan lahat ng galaw ng team mo.
Naisip ni Son na kailangan niyang makuha agad ang water structure. Ngumiti si Yang at sabi, alam ko eksakto ang iniisip mo, kaya kailangan mong magmadali, malapit na naming makuha ang huling structure. Biglang narinig ni Son si Chun na sumisigaw sa sakit, natalo na siya ni Bai at bumagsak mula sa sobrang suntok sa sarili. Hawak na ni Bai ang metal structure. Galit na galit si Son at ibinalik ang espada niya sa normal na anyo, naghanda para sa isang malakas na atake kay Yang. Sumugod siya ng buong lakas pero kinalaban ni Yang gamit ang falling ice, pinapalamig ang buong lugar. Ginawa niyang yelo ang buong battlefield. Sumugod si Son gamit ang lahat ng lakas niya pero effortlessly na-block ng Spirit Sword ni Yang ang bawat atake. Kaya walang bisa ang lahat ng kanyang strikes. Sa parehong sandali, dumating ang delikadong bata sa battlefield at bigla siyang inatake si Son, muntik niyang tamaan, pero na-block niya. Agad niyang naramdaman ng panganib at hindi alam kung anong gagawin. Ngumiti ang delikadong bata at sabi, nagkita na naman tayo, Miss Son. Iniisip ni Son na gamitin ang water-based technique niya, pero napagtanto niyang hindi niya magagawa, yelo na ang ilog dahil kay Yang. Biglang yumanig ang ilog. Nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Ginamit ni Son ang kalituhan, natunaw ang yelo sa ilog, at nag-disappear siya. Sabi ni Yang sa delikadong bata, siguradong nagtatago siya, hanapin mo, at ako naman ang kukuha ng structure. Sabi ni Yang, hindi ko iniintindi kung sino ka, pero kailangan mong sundin ang utos ko, tutulungan kitang makuha ang gusto mo sa huli. Tumawa ang delikadong bata at lumayo. Sa parehong sandali, inilagay ni Yang ang espada niya sa structure at nagsimula ang countdown. Matagumpay niya itong nakuha, pero nagulat siya nang makita niyang nawala ang kontrol nila sa isa sa structures, nakuha ito ng faction 6 na po. Ngayon, tumatakbo si Son sa ilalim ng tubig at narinig si Gon na nagsabi na nags-anib na ang dog at si Wong. Naging napakalakas at henyo si Wong. Nagulat si Son at iniisip, kailangan kong makarating kay Wong agad. Namangha ang lahat nang makuha ni Wong ang wood structure sa pamamagitan ng pagsanib sa Frog Dog. At bumalik ang eksena sa laban ni Go kontra sa Savage Boy. Napapagod na ang bata sa dami ng salitang umaatake sa kanya at nauubos na rin ang mga salita ni Go, hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Biglang natawa ang bata at sabi, ay, ubos na ba ang dictionary mo, gago? Bombahin mo na lang ako ng kahit ilang salita, sa huli, talo pa rin kita. Nagulat ang bata dahil mas malakas na ang kapangyarihan ng mga salita kaysa dati. Biglang sumabog ang enerhiya mula sa amulet ni Wong at sinubukan ng aso na kainin ang enerhiya mula kay Wong at naguluhan ng Savage Boy, bakit kinakain ng aso ang kasama niya. Humpay na enerhiya ni Wong. Namangha ang lahat sa nangyayari at kung paano sila likat ng bata. Sabi ni Wong, unahin nating kontrolin ang istruktura na ito. Namangha ang lahat sa kontrol ni Wong sa wooden structure at sa fusion niya sa aso, pati na rin sa biglaang labis na lakas na lumitaw. Nagulat ang direktor na si Sher at tinanong ang matabang guro, tinuruan mo ba si Wong kung paano magsanib sa hayop? Agad siyang ipinagyabang at sumagot, syempre. Sabi pa niya, gusto ko rin matutunan yan, at nagmakaawa. Nang malaman ng faction 59 na team ang nangyari. Namangha lahat, lalo na si Yang, nagalit at hindi makapaniwala. Sabi, lakas? Sumagot siya, oo, sobrang lakas ng spiritual fusion. Sabi ni Yang, niloko tayo ng bata at tinago ang trick niya hanggang huli. Saan na siya ngayon? Sabi ni Bai, nasa fire structure. Biglang nagkaroon mo akong tingnan, ikaw ang nag-utos na pumunta ako. Tinanong ni Yang si Bai, nasaan si Chun? Sumagot siya, hindi pa rin siya gising, pero binabantayan ni Go, yung matabang bata, ang kahoy na estruktura. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin mahanap kung nasaan siya. Galit na sabi ni Yang, nagtatago siya sa kanyang lawa. Sinabi ni Bai kay Yang na si Wong rin ang nakakuha ng kontrol sa sunog na estruktura at mabilis na papunta sa kanya. Inutusan ni Yang ang delikadong bata na agad pumunta sa earth structure at ipagtanggol ito sa lahat ng paraan. Sinabi rin niya kay Go na magmadali at kunin ang kontrol sa sunog na estruktura. Gets ko na. Nagulat ang faction 6 na po nang bigla nilang makita na bumalik sa isa lang ang estruktura na kontrolado nila. Pero pagkatapos makuha nila ang metal structure, bumalik sa 3 ang kanilang kontrol. Excited na sabi ni Chun, sige, paano mo nagawa lahat to? Ngumiti si Wong, masaya na makita masaya ang kanyang mga kaibigan. Masaya rin si Chun at ngumiti. Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Wong kung bakit siya masaya, isang damdamin ito na hindi pa niya naranasan. Samantala, pinapanood siya ng kanyang ama sa screen. Siya lang ang nakakaintindi ng dahilan at napaiyak sa tuwa. Nagulat si Wong at ang kanyang grupo nang bigla nilang makita na isa lang ang estruktura na kontrolado nila habang nakontrol na naman ng faction 59 ang 4 na estruktura. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Wong ang plano ni Yang at inilabas ang mas malakas na kapangyarihan.
Nagulat pati ang mga instructor sa plano ni Wong at sabi nila na kahit mabilis siya, imposible raw niyang lampasan ang 10-second limit para makontrol ang isang estruktura. Tinawag ni Chun si Go na duwag, pero sumagot si Go, ikaw ang duwag. Bigla na lang lumitaw sina Yang at Bai, ano ang gagawin ko? Kailangan kong tumakbo agad. Subay kay Yang na nahanap na niya ang lokasyon ni Son. Excited si Yang at sabi, gusto ko pa ring makita lahat ng tricks ni Son. Naisip ni Son ang isang mahusay na estratehiya para sa kanilang grupo at lahat ay pumayag. Pero nakadepende ito kay Chun na ipagtanggol ng buong lakas ang kahoy na estruktura. Ano man ang mangyari. Excited si Chun, alam niyang malaking bahagi siya sa planong ito. Sinimulan nila ang plano at inatake ni Go at Son ang fire structure. Nagulat si Bai at agad niyang sinabi kay Yang. Nag-isip si Yang at na-realize niyang ang fire structure ang pinakamalayong lokasyon sa kanila. Inisip niya na tatahakin nila ang normal na ruta, ibig sabihin, kailangan nilang dumaan sa earth structure. Pero sa sandaling iyon, dumaan sila sa shortcut sa lawa. Tumakbo si Go at inatake ang isa pang matabang bata at nagsimula ang matinding laban sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, tuluyang napunta ang konsentrasyon niya sa galit. Sa sandaling iyon, pumasok si Son sa fire cave para kunin ang kontrol sa fire structure. Siguraduhing manalo sa huli. Nangako rin siyang natutulungan siyang makamit ang lahat ng gusto niya. Kitang-kita natin ang mayo sa nakaraan, sa unang pagkikita ni Son at Yang sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya, at nalaman natin na matindi na ang rivalry nila mula noon. Bumalik tayo sa kasalukuyan ng inatake ni Go ang matabang bata, pero nahulog sa lupa ang bata ng sarili na nakapagpabagal kay Son sa halip na mapigilan siya. Tumawa ang bata kay Go at sabi, salamat sa laban, tapusin ko muna ang match at saka kukuhanin ng revenge para sa kapatid ko. Humingi ng pasensya si Go kay Son. Nubukan muli ni Go na tumulong at sinabi na hindi na niya uulitin ang pagkakamali, tinatangkang pigilan siya gamit ang Earth Magic, pero sa kasamaang palad, nakalampas pa rin ang bata at hinugot ang magic sword niya. Kasabay nito, inilagay ni Son ang kanyang espada sa structure habang inaatake gamit ang flying sword technique. Pinanood ng instructor at direktor na si Sher ang laban mula sa screen. Sabi ng direktor, si Son ang pinakamagaling sa team ng faction 60, pero iniisip ko na sinusubukan niyang manalo sa pamamagitan ng talino. Sa kasamaang palad, kailangan niyang ilagay ang espada gamit ang kamay para magsimula ang countdown. Nang hawakan ni Son ang bata at subukang ilagay ang espada gamit ang kamay para magsimula ang countdown, umatake ang espiritu ng magic sword ni Yang sa kanyang espada at tuluyan itong winasak. Nagulat si Son sa pangyayari at agad na umatras. Sinubukan siyang pukawin ni Yang, wala kayong pag-asa na manalo. Dito nahulog ang faction 60 sa bitag ng faction 50. Sa sandaling iyon, sinabi ng delikadong bata, panahon na para lumipat mula sa stone structure papunta sa metal structure. Bahagi ito ng plano ng faction 50, lagi nilang pinapalabas na bakante ang earth structure para pang-akit. Samantala, pinapanood rin ni Bai si Wong at naglagay ng mga bitag sa paligid para masaktan siya sa oras na gumalaw. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Yang ang estratehiya kay Son at Go. Nagulat si Go at sabi, so, talo na tayo kahit anong gawin natin. Napagod at naiinis ang delikadong bata at sabi kay Chun, magpapatakbo ka lang ba parang daga? Tinatawag mo ba ang sarili mong lalaki o duwag ka lang na tumatakas sa lahat? Naalala ni Chun ang pagtuturo ng ama niya, duwag ka. Walang duwag sa pamilya natin, ikakahiya mo tayo. Umiiyak si Chun at sabi sa ama niya, ayoko na mag-training. Ayoko nang maging kung fu master. Ayoko nang matuto tungkol sa laban. Bumabalik tayo sa kasalukuyang delikadong bata, iniisip niya, hindi laging pisikal na lakas ang sagot sa lahat. Lalo pang nagalit ang leader kay Chun. Handang tapusin ito. Samantala, namamangha ang lahat ng instructor sa kakaibang tibay ni Chun. Sa sandaling iyon, na-realize ni Go na hindi ginagamit ng delikadong bata ang buong kapangyarihan niya. Napansin ng bata kung gaano talas ang mga dahon sa paligid at kung bakit tinawag ang lugar na metal structure. Ginamit niya ang paligid at inilunsad ng ama ni Chun ang kanyang sandata, naaalala ang pagkakataon nang umatake siya kay Chun ng buong lakas. Pero na-activate ang malakas na magic ni Chun at na-block niya ito ng madali habang nasa lupa pa. Bumalik tayo kay Chun, na nag-block ng atake ng delikadong bata gamit ang espada at sabi, hindi mo makukuha ang stone structure ng ganoon kadali. Samantala, patuloy na sinusugat siya ng matalim na dahon. Nagulat siyang na ang delikadong bata ay matagal na tapusin ng estudyanteng nasa foundation stage pa lang. Sinabi rin ni Son kay Go, lumabas ka na dito? Nagulat si Go at sabi, opo. Bago mabilis na umalis, mali ang akala niyang sa lakas ni Son sa sandaling iyon, pero sinabi ni Son, huwag kang mag-alala, tatapusin kita ngayon din.
Tumawa si Yang ng may kayabangan at sabi, pagkatapos ng lahat ng taon na ito, wala ka pa ring nabago. Naalala nila ang panahon noong bata pa siya, umiiyak habang pinapakalma siya ng ina. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan nila. Samantala, patuloy na pinapanood ni Bai si Wong, nagtataka kung bakit hindi ito gumagalaw. Sa sandaling iyon, lumapit ang delikadong bata kay Chun, na pagod na sa lahat ng resistensya. Nagpa siya ng tapusin si Chun. Pinapanood ng mga instructors at ng ama ni Wong ang lahat ng nangyayari. Sabi ng ama ni Wong kay Director Shi, kailangan mong itigil agad itong kaguluhan. Sumagot siya, huwag kang mag-alala, may measures kami para protektahan ang mga character sa field. Sumigaw ang ama ni Wong, ang pinag-uusapan ko ay mamamatay ang kaluluwa ng mga tao sa buong mundo dahil dito. Namangha ang mga instructor sa sinabi niya. Patuloy ang laban ni Son at Yang, pati na rin sa pagitan ng delikadong bata at Chun. Biglang sabi ni Bai kay Yang, may kakaibang nangyayari. Dalawang malalakas na spiritual forces ang pumupuno sa lugar malapit sa fire at metal structures. Tinanong ni Yang, ang ibig mong sabihin, sina Son at ang delikadong bata, di ba? Sumagot siya, hindi, sina Go at Chun ang ibig kong sabihin. Sa sandaling iyon, pinapuno ni Go ang kanyang magic sword ng isang napakadelikadong kapangyarihan habang na-active. Pagkatapos, inilunsad ni Go ang Phoenix Fire Attack na ikinagulat at ikinainis ni Yang sa nakikita niya. Kasabay nito, natalo ni Son at Go si Yang, at natalo rin ni Chun ang delikadong bata, V. Namangha ang lahat nang malaman nila na hindi pala nakaupo si Wong sa water structure, talagang nasa wooden structure siya at nakuha rin ang kontrol doon. Ni Sister Son. Sa sandaling iyon, galit na galit ang leader at nagpa siya ng ilabas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inatake niya si Chun ng buong lakas at kapangyarihan. Napatigil si Bai sa kakagulat sa lahat ng nangyayari at lalo pang nagulat nang makita niyang nakuha na pala ni Wong ang kontrol sa wooden structure habang nakaupo pa rin sa harap niya. Lubos siyang nalito at hindi maintindihan kung paano ito posible o paano nila nagawa. Nang matutunan namin, ang plano ni Son mula pa sa simula ay nakasalalay kay Wong. Yung palaka pala ang nagkunwaring si Wong, nakaupo sa water structure, habang talagang nakalusot si Wong sa wooden structure. Biglang tumalon ang aso kay Bai at natakot siya, sumigaw siya, multo. Patuloy na pinatatakot ng palaka si Bai, kaya nahulog siya sa lupa at nanginginig sa takot. Nagsimulang mag-alala si Son kay Chun dahil hindi niya naririnig ang boses niya sa buong laban. Pinakumbinsi siya ni Go na siguradong ligtas si Chun hanggat kontrolado pa nila ang metal structure. Sinabi niya na huwag mag-alala at pupunta siya para tingnan ito, at pinayuhan si Son na pumunta sa earth structure para makontrol ito at makasama si Wong. Sa sandaling iyon, natuwa ang mga instructor sa panalo ng faction 60 pero sobrang tense si Director Shi. Nag-aalala rin ang ama ni Wong kay Chun at hiniling na dalhin nila ang screen sa metal structure. Samantala, dumating si Wong sa earth structure at malapit ng kunin ang kontrol. Nasa bingit na siya ng emosyonal na pagsabog na pwedeng sirain ang lahat. Nabigla at napuno ng tensyon si Wong pero dumating si Son sa tamang oras at inilagay ang kanyang espada kasama ng sa kanya. Dahil dito, naging 5-0 ang score sa kontrol ng mga structure at nakamit ng faction 60 ang panalo. Nagdiwang ang matabang instructor, si Go, at si Instructor Pan sa kanilang tagumpay sa kompetisyon habang umiiyak si Director Shi sa kanyang pagkatalo. Lumipat ang eksena sa metal structure kung saan tinamaan ni leader si Chun ng buong lakas kaya nawalan siya ng malay. Pinasan siya ni Go at sinubukang gisingin pero wala itong epekto. Galit na galit ang matabang instructor sa nangyayari at agad niyang ipinadala ang mga healers kay Chun. Samantala, nagbibiroan sina Son at Wong at sobrang saya nila, pero biglang lumitaw ang leader sa likod ni Son at pinatay siya. Tumawa ito. Lubos na shocked si Wong. Puno ng galit at lungkot, pamusok ang kanyang kapangyarihan nang hindi na niya makontrol at sinugod niya ang leader habang ang buong mundo ay halos masira dahil sa sobrang lakas niya. Pero biglang dumating ang aso at pinahinto ang oras. Lahat ay nanatiling nakapirmi at ang buong mundo ay tila paralyzed, pero syempre, hindi nito naapektuhan ng sobrang lakas ni Wong. Binuwag niya ang time barrier at tinamaan pa rin ang leader. Tumawa ng malamig ang leader at sabi, ikaw pala ang nagbabantay kay Son mula pa sa simula, di ba? Napakalungkot mo, pinatay ko rin siya sa huli. Inilunsad niya ang maraming atake, pero natural lang, hindi ito nakakaapekto kay Wong. Isang napakasamang suntok lang mula kay Wong ang nagpahagi sa leader bago niya ginamit ang mas malakas pang kapangyarihan at ipinagpatuloy ang walang tigil na atake hanggang tuluyang napabagsak siya. Sa huli, sinubukan pa rin siyang pukawin ng leader, tinutukso tungkol kay Son at tinatawag siyang duwag, umaasang mapipilit siyang tapusin ito sa halip na iwan itong walang magawa. Humingi pa siya sa kanya na patayin siya, pero hindi siya pinansin ni Wong at lumakad palayo.
Agad siyang tumakbo kay Son, desperadong subukang gamutin at buhayin siya, pero wala ring nangyari. Sinabi ng aso sa kanya na wala ng anumang teknik na makakatulong ngayon dahil brutal na tinamaan ng leader si Son at tuluyang winasak ang kanyang kaluluwa. Umiiyak si Wong. Pagkatapos, tinawag ni Wong ang kanyang spiritual sword at sinabi ng espada sa kanya na winasak na ng leader ang mahalagang kaluluwa ni Lady Son, kaya sa kasamaang palad, wala na silang magagawa para sa kanya. Sinubukan ni Wong na ibalik ang mundo mula sa simula gamit ang kanyang magic. Pilit na near-restore ang lahat ng bagay sa planeta, pero wala ring nangyari. Sinabi ng aso, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa mo, pero pinahinto ko ang oras. Dagdag pa ng aso, ibig sabihin, may sapat tayong panahon para makahanap ng solusyon. Tinanong ng espada ang aso, sabi mo kaya mong kontrolin ang oras, tama ba? Sumagot ang aso, oo. Sabi ni Wong, ayos. Ibig sabihin, may pagkakataon tayong bumalik sa nakaraan. Sumagot ang aso, theoretical oo, pero kailangan ito ng napakalaking spiritual energy. Sabi ni Wong, kaya nga, naglabas siya ng napakalaking dami ng spiritual power, mas malakas pa kaysa sa buong planeta. Sumigaw ang aso, baliw ka ba? Ang pagbabalik ng daloy ng oras ay laban sa batas ng kalikasan. Magkakaroon nito ng kumpletong kaguluhan. Sabi ni Wong, at mahalaga ba yon? Binaliwan siya ng aso, alam mo ba ang magiging kahihinatnan nito? Pwede kang tamaan ng kidlat. Sabi ni Wong, at iyon ba ang mas masama kaysa mawala siya? Sa sandaling iyon, nagsaanib ang aso kay Wong. Sabi ng aso, mahal ko na ang buhay ko sa loob ng 10,000 taon at ngayon ipapapanganib ko ito para sa pakikipagsapalaran na ito kasama mo. Sinimulan ni Wong ang proseso, kinokontrol ang oras at dumadaan sa bawat pangyayari na naganap sa nakaraan. Sa sandaling iyon, lumipat ang eksena sa underworld. Nang malaman ng Reyna na si Son ang anak ng pinakamalaking corporate group, nagpanik siya at pati ang kanyang mga tauhan. Tinanong ni Son, anong nangyayari? Nasaan ako? Isang tauhan ang dali-daling lumapit sa kanya at sabi, huwag kang mag-alala, panaginip lang to. Pero sa sandaling iyon, dumating ang isa pang tauhan at sabi, may malaking problema, Your Majesty. Tumugon ng Reyna, magsalita ka na, ano na namang sakuna? Ipinakita ng tauhan na sinimulan na ni Wong sirain ang buong mundo para iligtas si Son. Agad nilang ipinadala si Son pabalik sa kanyang mundo. Pero tuloy pa rin si Wong sa kanyang ginagawa, hindi alam ang nangyayari sa labas ng kanyang proseso. Naiintindihan ng spiritual sword ang sitwasyon, nagsaanib puwersa kay Son at dali-daling lumipad upang pigilan si Wong at ipakita sa kanya bago niya tuluyang sirain ang lahat. Matagumpay nilang nabasag ang proseso, narating si Wong at pinigilan siya. Umiyak si Wong sa tuwa nang makita niyang bumalik si Son. Sobrang saya nila pareho. Pagkatapos nito, naibalik ang lahat sa sandali nung inatake ng leader si Chun, pero sa pagkakataong ito, tinamaan agad ni Wong ang leader mula sa malayong distansya at tuluyang winasak siya simula pa lang. Tumingin si Chun sa paligid, nalito at hindi maintindihan ang nangyari. Nagdiwang ang buong team sa kanilang tagumpay. Sa sandaling iyon, tinanong ng aso si Wong, kontento ka na ba sa kinalabasan matapos ang lahat ng ginawa mo? Hindi niya maalala na ginawa mo lahat para sa kanya. Wala nang makakakaalala sa nangyari. Bumalik tayo sa sandali nang ibalik ni Wong ang universo sa orihinal nitong estado at nagulat siya nang tumanggi ang kanyang kapangyarihan na gumana. Sinabi ng aso, lumabag ka sa batas ng kalikasan at nilagay mo ang mundo sa kaguluhan, wala na ang lumang mga patakaran. Tinanong ni Wong, ibig mong sabihin, hindi natin maibabalik sa dati ang lahat. Sumagot ang aso, hindi, may paraan pa. Maaari mong pagsamahin ang mundong ginawa mo sa lumang mundo. Pwede mo silang i-combine, pero sa kasamaang palad, makakalimot ang lahat. Lahat ng nangyari, wala nang makakaalala maliban sa atin dalawa. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Matapos maibalik ang lahat, inilagay ng ama ni Wong ang amulet sa kanya at bumalik siya sa kanyang malamig at walang emosyon na estado dahil sa amulet.